Tahimik na sa loob ng bahay nila, maliban sa paminsan-minsang pagduwal ng lasing na ama. Nanatili silang magkakapatid sa labas ng bahay, nakaupo sa mahabang bangko. Kandong niya si Neneng. Nasa gawing kaliwa si Buboy na nakakawit ang dalawang kamay sa kanyang braso, habang si Ana na nasa gawing kanan ay walang kaimik-imik at nakatanaw sa kawalan. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan ng kapatid. Tila naroon ang makapagpapalubag sa kanilang loob. Naramdaman niya ang paghilig ng ulo ni Ana sa kanyang balikat. Kinabig niya ito at saka hinaplos sa buhok. Habang si Boboy na hinahaplos sa pisngi ay nakayakap sa kanila ni Neneng. Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak. Naaawa siya sa nanay nila. Naaawa siya sa mga kapatid at nagsisimula na ring kaawaan ang sarili. Tulog na ang mga kapatid niya nang kausapin siya ng nanay nila. Adela, anak, maaaring hindi mo maintindihan kung bakit nagtitiis ako sa tatay niyo. Mahal ko siya. Naluluha nitong sabi. Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya ay marami itong gustong sabihin. Walang sapat na salita para mabigyan ng tamang katwiran ng tatay niyo. Hindi ko rin kayang ipaliwanag kung bakit ganyan siya. Marami siyang pagkukulang sa inyo. Pero hindi natin mababago ang katotohanang siya ang tatay niyo. Mahal niya tayo. Naniniwala akong mahal niya tayo. Hindi nga lang natin siya katulad na malakas at malawak mag-isip. Mahal niya kayong magkakapatid. Kahit minsan hindi niya kayo pinalo. Magwala man ang tatay niyo sa sobrang kalasingan, hindi niya ako sinasaktan. Patuloy na sabi ng nanay niya. Totoo ang sinabi nito. Totoong ni minsan ay hindi sila nakatikim ng palo mula sa tatay nila. Iyon ang sabi ng isang bahagi ng isip niya, habang ang isa pa ay mariing tumututol. Siyempre, wala namang dahilan para mapalo kayo. Mababait kayo at masunurin. Hindi nga kayo sinasaktan physically. Bugbog sarado naman kayo emotionally. May pinagkaiba ba yun? Hirit pa rin ang bahaging iyon ng kanyang isip. Ipinilig niya ang ulo. Sinasaway ang sarili. Nagbabakas sakaling kung gagawin yon ay titigil na ang bahagi ng isip niya sa kabubulong. Narinig niyang nagsalita uli ang ina. Naniniwala akong magbabago rin ang tatay niyo. Tulungan natin siya. Huwag tayong magsawang mahalin siya hanggang sa matutunan niya kung paano ang tamang pagpapakita ng pagmamahal. Pwede niyo ba akong samahang hintayin ang araw na yon, anak? Lumuluha nitong pakiusap. Naiyak na rin siya. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Magaspang at puro kalyo na yon. Bakas ng paghihirap. Lalo siyang naiyak. Hindi niya ito kayang biguin. Ano man ang hilingin nito, basta makapagpapayapa ng loob nito, ay makakaya niyang gawin. Tumango siya at niyakap ito ng mahigpit. Kinabukasan, tahimik nilang ginampanan ang kani-kanilang tungkulin. Balik sa dating gawi na tila walang nangyari.
Natutulog ang tatay nila habang ang nanay nila'y madilim pa gising na para mamili. Tulog pa rin ang tatay nila habang sila'y nagkukumahog na sa pag-aayos ng mga paninda. Nasa ibaba silang lahat upang di maistorbo sa pagtulog ang tatay nila. Nagluto siya ng ulam at kanin. Naging abala sila sa mga mamimiling mas dumami kaysa dati. Siguro ang iba sa mga ito ay gustong malaman kung ano na ang nangyari. Wala na nga lang nangahas magtanong dahil kilala ng mga ito ang ugali ng tatay nila. Marami pa silang paninda ay pinahinto na siya ng ina sa pagtulong. Kagabi ay napag-usapan na rin nila ng nanay niya na ipapasyal niya sa parke ang mga kapatid. Hindi man sinabi kung bakit ay naiintindihan niya ang dahilan. Hanggang maaari kasi ay iniiwasan ng nanay niya na makita at marinig nila ang pagwawala ng tatay nila kapag hindi nagustuhan ang sasabihin ng nanay nila. Matapos kumain ng tanghalian, ay pinaliguan niya si Neneng. Habang binibihisan ng bunso, ay naliligo naman si Boboy. Pagkaligo ni Boboy, ito naman ang ginayakan niya. Tapos na rin maligo si Ana at nagbibihis na ng malingunan niya. Nag-umpisa na rin siyang magbihis. Dumaan muna silang magkakapatid sa simbahan, Sabado at walang misa. Pero nakabukas ang pinto dahil may nagnonovena sa loob. Pumasok silang apat at lumuhod, taimtim silang nagdasal, taos pusong dumalangin. Iisa ang kanilang hiling, ang pagbabago ng kanilang Tatay Leon. Matapos makapagdasal, dinala niya ang mga kapatid sa parke, hindi kalayuan sa simbahan. Malilim sa gawing iyon kahit pa sa katanghalian dahil sa malalaki at matatayog na punong may mayayabong na dahon sa mga sanga. May palaruan doon at maganda ang tanawin. May padulasan at mga duyan. Lilibangin niya ang mga kapatid. Hindi naman nagtagal, sumigla na ang mga ito. Nagtatawa na habang itinutulak niya isa-isa ang duyan na kinauupuan. Maya-maya ay bumaba si Ana at siya naman ang pinasakay. Tumanggi siya, pero nagsilapit na rin sina Boboy at Neneng sa kanya. Hinila pa siya at pinaupo. Ang tatlo niyang nakababatang kapatid ang nagtulak ng duyan. Magkakasalungat ang direksyon, kaya nalaglag siya. Una ang puwit ng bumagsak. Sabay-sabay napasigaw ang mga kapatid niya. Natatarantang nagsilapit sa kanya, takot at nag-aalala. Halos sabay-sabay pang nagtanong kung okay lang ba siya at kung nasaktan ba. Magkakasabay rin itong nagtawanan. Nang pag-angat ng mukha niya ay nakatabingi at magkasalubong ang itim ng mga mata. Malakas ang naging tawanan nilang lahat. Naghabulan, nagbiruan, nagpadulas rin at nagbaras. Nang mapagod ay pinaupo niya ang mga kapatid sa mas malilim na bahagi ng parke. Sandaling iniwan para ibili ng palamig at burger. Nang maubos, binilihan niya naman ng tig-iisang sorbetes. Habang kumakain, kinausap niya ang mga kapatid. Marami siyang ipinaliwanag sa paraang maiintindihan ng mga ito. Ang mga napag-usapan at mga ipinaliwanag ng nanay nila sa kanya tungkol sa tatay nila ay buong katapatan niyang sinabi sa mga ito, lalo na ang hiniling ng nanay nila sa kanya at ngayoy
hinihiling niya rin sa mga kapatid. Magkakasabay na approve ang isinigaw ng mga ito bilang pagsang-ayon. Matapos makakain at makapagpahinga, hinayaan niya uling maglaro ang mga kapatid. Sana'y huwag masyadong matagalan ang paghihintay na gagawin namin, Itay. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga kapatid na masayang naghahabulan. Muli niyang binilhan ng maiinom ang mga ito at nang mapagod ay saka sila nagpasyang umuwi. Pakalat na ang dilim nang makauwi sila at hindi nila inaasahan ang tanawing nadatnan. Ang tatay nila nagkukumpuni at nagliligpit sa tindahan ng nanay nila. Nagkatinginan silang magkakapatid, pare-parehong hindi makapaniwala. Nakanganga pa sina Boboy at Neneng habang nakangiti at patangu-tangu naman si Ana. Kinalabit siya ni Boboy kahit nakatingin naman siya dito. Ate Adela. Nasa tonong gulat pero masaya ang boses nang tawagin ni Ana ang pangalan niya. Itinuturo ang tatay nila sa pamamagitan ng nguso. Mamaya ate, magdadasal pa ulit ako na bumait si tatay para bukas mabait pa rin siya. Nasasabik na sabi ni Neneng, tumatalon-talon pa. Ngumiti siya at tinanguan ang sinabi nito. Ganon din sa pagsenyas ni Boboy. Naidalangin niyang sana ang kasiyahan sa mukha, tinig at kilos ng mga kapatid niya sa nakikitang ginagawa ng kanilang ama ay hindi na mabura. Naku, pinakamatagal na ang 1 linggo at balik na naman yan sa dati. Baka nga mas masahol pa. Baka sa susunod ang bahay na nila ang taob niyan. Para namang hindi niyo pa kabisado yung si Leon. Narinig niyang sabi ng tinig mula sa likuran. Nagkunwari siyang hindi ito narinig. Maaaring tama ito sa sinabi, pero hindi bali na. Ang mahalaga, kahit sa loob ng mga araw na sinabi nito, ay magiging masaya silang magkakapatid, lalo na ang nanay nila. Mahal din nila ang tatay nila. May mga pagkakamaliman at pagkukulang. Mahal pa rin nila. Lalo pangat iyon ang iminulat sa kanila ng ina. Hindi puro kasamaan lang ang ginagawa nito sa kanila. May mga magaganda rin. Kaya lamang natatabunan ng hindi magandang gawi. Ipauunawa na lang niya sa mga kapatid na huwag maghahanap ng hindi pa kayang ibigay ng kanilang tatay, gaya ng ginagawa ng nanay nila, gaya ng gagawin niya.